May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Usapang legal na naman po. Kwentuhan lang tayo dito, pero may kinalaman po sa batas. Para naman po madagdagan ng impormasyon ng ating mga kababayan hinggil sa mga batas dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na may kinalaman po sa batas tungkol sa lupain, sa bahay at lupa. Favorite ito na mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga first-time buyer ng property. Ibig sabihin, ikaw po ba ay unang-una na bibili o una mong karanasan ay mag-invest at dahil pinag-uusapan ng investment, eto na ang gusto mo, property. Ayan. Yung mga kababayan po natin nanonood worldwide sa mga OFWs, yan. Tayo po ay proud na proud sa kanila dahil kapag sila po ay nag-abroad at uuwi ng Pilipinas, alam niyo po ba? Mautak sila. Alam nila na ang kailangan na investment, ang kailangan na una nilang bilhin ay ang bahay at lupa. Bakit? Kasi karamihan po ng mga nag-a-abroad sa ibang bansa, yung mga bahay at lupa nila, kung hindi sila po ay nagrerenta lamang, ito po ay wala pong mga titulo, no? Hindi po nila naililipat pa ang title sa ngalan ng kanilang mga magulang o kaya sa kanilang pangalan. Kaya mga OFWs natin, unang investment nila lagi, kung hindi bahay at lupa, condominiums, di ba? So, pag-usapang property, maraming interesado po dito. Ako, ang gusto ko po ito po ang aking linya ng expertise. Ano po? Yung mga deed of absolute sale. Meron tayong mga deed of conveyance na kung ano-ano pa, no? Deed of exchange. May mga ganun din po na mga deed of conveyance na kung saan pwede pala mag-switch na lang kayo at bayaran nyo na lang yung pag minus ninyo yung amount ng value ng property ninyo, tas nag-switch lang kayo, yun lang, at least yun lang yung inyong babayaran for tax purposes. Yan. Kaya naman po ngayong gabi, isa sa mga paboritong topic ni Attorney Cam, ito po, usapang lupa, no? Kaya yung topic natin ngayon, ano ba yung mga pwede nating mapayo, no? Mabigay na advice para po sa mga kababayan natin na nagbabalak po na bumili ng property. Bakit napakagandang investment po kapag kayo po ay bibili, especially kapag lupa, no? House and lot. Dahil ito po ay nag-a-appraise, no? Ibig sabihin, tumataas. Hindi po ito katulad lamang po na kapag bumili ka ng sasakyan, nagdi-depreciate. Anong ibig sabihin na nagdi-depreciate? Kada taon po, no, nababawasan ang value ng mga sasakyan kapag binebenta mo na. Halimbawa, binili mo ng 1.5 million. So pag syempre ginagamit mo, bumababa yung yung kanyang presyo, yung kanyang value. Pag binenta mo na siya, hindi mo na siya ulit makukuha ng 1.5 million. So, it's either, halimbawa, bibenta mo after 5 years, baka mga 700,000 na lang yan, o kaya mas bababa pa, 500,000. So, yung 1.5 million mo, nag-depreciate na siya. Unlike po kapag kayo po ay bumili ng property, halimbawa, bahay at lupa na pagbili po sa inyo na amount na halimbawa lamang po na 1.5 million. Pag kahit ilang beses mong gamitin yan, habang tumatagal po, no, lalo kapag nagkakaroon ng mga development sa gilid ng iyong property, tumataas po ang value ng iyong property. Kung nabili mo po yan ng 1.5 million, baka pag after how many years, maibenta mo yan ng 5 million, di ba? So, yun po ang kagandahan kapag tayo po ay nag-invest ng property. At kami mga abogado, no, gustong-gusto namin kapag property ang pinag-uusapan. Dahil kapag property,
meron niyang kaukulang datong. Syempre mag-i-invest ka, may pera, no? Kapag ganun po pinag-uusapan, so kami po, no, kadalasan ang sinasabi sa amin, ang hinihinging tulong, pag-prepare po ng mga dokumento na kailangan po para magkaroon, no, ng transfer ng title. So usually yan po yung nire-request sa amin. Pero kayo po, no, kung halimbawa wala pa po kayong kakilalang mga abogado at talagang balak nyo bumili, ano po ba yung mga dapat nyong gawin kapag bibili? First time buyer ka ng property, no? So unang-una, titignan nyo po muna kung etong bibilihin yung property ay may titulo o wala, no? Titulo, it's either original certificate of title o kaya naman po transfer certificate of title na nanggagaling po, no, nag-issue po niyan yung Land Registration Authority, no, LRA. Okay, so titignan mo rin, no, kung wala siyang titulo, ano ang meron siya na karapatan dun sa property na yon. Kasi may mga iba nagbebenta ng property pero meron silang tax declaration. Okay, so nagkataon siguro na wala pa silang pangpalipat ng titulo dahil kahit sabihin mo na mura lang, lalo sa probinsya ang pagpapalipat ng titulo, no? At ikaw naman ay beneficiary halimbawa po ng CLOA o kaya po ng pwede ka magpa-title through emancipation patent. Ang problema po, gagastos pa rin. So, as much as possible, so tax declaration ang mga meron ang mga kababayan natin na nagbebenta ng property. Okay? So, titignan mo kung ito po ba halimbawa ay CLOA, no? Ibig sabihin ng titulo po ay Certificate Land Ownership Award, no? Pag mga ganito po kasi, meron po yung restriction, no? Ibig sabihin, within a period of 10 years, kapag nabayaran na nila ito, nakuha na nila yung title, no? Ay hindi pa po nila pwedeng i-transfer yung titulo. So may mga ganun pong restriction, no? Depende po sa title na hawak ng owner. So, ikaw bilang buyer, no, kailangan aware ka, no, sa mga ganito. So, kapag meron silang titulo, tax declaration, minsan iba, wala nang tax declaration, wala ring titulo, pero meron daw silang karapatan. So, parang ipagbibili sa'yo, hindi po yung title o yung mismong yung titulo na meron ng hawak, no? Yung ang ita-transfer lang sa iyo ay yung rights na tinatawag natin, transfer of rights. Kung ano lang yung karapatan niya, yun lang din ang makukuha mo. Parang gano'n. So, transfer of rights. Ang usually, no, na sinasabi namin, mas maganda po, no, na kapag bibili kayo ng mga property, kung first time buyer ka, make sure na ito po ay titled. Bakit po kailangan natin ng property na bibilhin ay titled? So number one po kasi, pag sinabi mong titled, so indivisible siya, no? So titignan mo lang yung four corners ng title, no? So ibig sabihin, when you exercise due diligence, no, may certificate of title, whether OCT, original certificate of title, or transfer certificate of title. At syempre kapag ganito, check mo, no, may mga follow-up tayo na dapat mong gawin as a buyer, a first-time buyer. So, kapag meron titulo, dito pa lang, ayan, no, win-win ka na. Kasi, malaki ang probability, of course, na ito ay matransfer sa pangalan mo. Okay? So, yun yung pinakamaganda doon, no? Secure ka. Kapag na-transfer po ang property under your name, mas maigi rin po ito na madaling maibenta kung sakaling gusto mong ibenta. Kasi nga sabi po natin, no, nag-appreciate po ang property. So, ibig sabihin, tumataas ang value. Pag dumating yung time na nangailangan ka at kailangan mong ibenta, why not? So, pwede mo siya ibenta at madaling ibenta ang property kapag naka-title. Alright. So, pangalawa, no, check mo. Ano bang gusto mong bilhin sa property? Ano bang investment ang gusto mo? Is it a condominium? Gusto mo ba ng house and lot? Gusto mo ba ng lot only? Ganon, no? Kasi po, kung titignan po ninyo, no, sa mga nabanggit natin, medyo may mga kaakibat din po yan ng mga other fees. For example lang po, no, sinasabi natin sa mga client natin kapag bibili siya ng condominium. Okay. Alam niyo po ba na mas mataas po lagi ang mga association dues ng condominium? Ang taas po ng kanilang mga
kailangan bayaran monthly. Ang monthly po nila, 1 taon na po yun sa HOA na association dues, no, kapag bumili ka ng house and lot. Minsan nga kapag walang HOA, edi wala kayong association dues, no? So pag condominium, it is important na malaman po ng mga first time buyer na malaki po, no, ang association dues, at ang association dues po hindi po ito bumababa, no. Pataas din po ito ng pataas, no. So bakit kailangan na mataas, no, o kaya bakit mas mataas ang association dues pagdating po sa mga condominium kaysa sa mga homeowners association lang, no, na association dues, sa mga HOA na tinatawag natin. Basically kasi unang-una napakamahal po ng maintenance ng isang condominium. Kung titignan mo ang maintenance ng mga house and lot po, 'di ba? Ang maintenance lang nila ay yung, of course, sa ating mga taglinis, ang kanilang security, no? Yung sa health, no? At saka dun sa may sanitation, ayan. So, security, dun sa mga maintenance, sa mga utilities, and then sa mga sanitation. Pagdating po sa may mga condominiums, meron din sila niyan. Mas marami silang security, okay? Mas marami silang utilities dahil ang daming floors niyan. At hindi lang yon, no? Meron silang, of course, elevator na isang isang malaking dahilan kung bakit dumadagdag po ito, no, sa malaking mga dues. Dahil pag yung mga, makikita nyo naman yan sa mga elevator kung magkano yung binayaran sa local government, no, ng permit ng elevator na ito. So, napakilaki talaga ng mga expenses kapag sa condominium. That is why, always yan sinasabi na, okay, ito yung mga pros and cons, pag bibili ka ng mga properties, condominiums, ito yan. Pag house and lot, ito yan. Lot only, ito yan. So, yun po yun. And then, you always check, sino po ba ang owner? Sino ang nakalagay na owner doon po sa property na inyong bibilhin? Kasi po, iba-ibang owner, minsan iba-ibang mga requirements. Paano nasabi ni Attorney Cam yan? For example, single, madali lang yan, pinakamadaling kausap. Single, go, 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 di ba? No? Madaling makausap, madaling ma-transfer. Okay, paano kapag mag-asawa? Kung sila po ay nagsasama, ay napakadali lang po niya, no, may transfer. Dalawa silang pipirma. Pero paano kung halimbawa po, no, sila po ay magkahiwalay na. And we all know na kapag ibibenta po yung ating property, no, kung mag-asawa kayo, dapat dalawa po kayo na pipirma dyan. No? Hinahanap po yan, tandaan po ninyo, hinahanap po yan sa BIR, no? Yung marital consent, no? Hindi po pwedeng ibenta ng isang asawa or isang spouse ang property nilang dalawa kung siya ay may asawa nang wala pong consent. Unless otherwise, ang property niya ay exclusive property niya. Ibig sabihin, siya lang mismo ang nagmamay-ari. At marami mga instances kung paano magiging exclusive yung property na hindi na natin tatakal dahil masyadong madami po yun. So ito muna, no? So ganun po, no, ang mga repercussion kapag kayo ay makikipag-deal naman kapag mag-asawa po ang may-ari ng property. Maaring halimbawa, no, pumayag yung asawa, o kaya alam niya yung inyong transaction pero hindi naman siya nagbigay ng consent. So medyo dun lamang, no, mahirapan ka mag-transfer ng property. Always seek the consent of the other spouse, no? You always transact sa owner as much as possible, no? Yung mga SPA, no, medyo double check ka kasi yung mga special power of attorney hindi natin alam kung ito po ba ay na-revoke ba or hindi. So you always go directly to the owner, no? Wag yung sa mga may SPA unless otherwise, no, yung may-ari nasa ibang bansa na at gusto nang ibenta yung property tas ang nagbigay niya ng SPA yung kapatid niya, no? Pag may mga ganito, kailangan makausap niyo pa rin po yung real owners, no? Kahit siya po ay may SPA, kung living po, no, especially kung living abroad, kailangan po kahit Zoom, marami naman pong mga forms of communication ngayon kung pwedeng kayo po ay mag-messenger, usap, no, just to double check and just to verify na meron talaga itong kapangyarihan or may authority talaga yung nagpapakita sa inyo ng SPA na pinapayagan siya na ibenta yung property na hindi naman sa kanya. Okay, so tapos tayo single or married. Papaano naman kapag ang
binibentahan po or nagbibenta ng property rather, yung owner po ay may kasamang minor. Okay? Nangyayari po ito kapag halimbawa, no, dalawa pong mag-asawa na may namatay na isa, na nagkaroon ng settlement of estate, tas may mga anak sila. So, you always double check the property. Alam mo, ito yung talagang magagaling yung mga nagbebenta ng property na may kasamang minor. Okay. So, first page, makikita mo kung sino yung owner, no? Kala mo isa lang, widow, nakalagay widow, no? Tapos, ang isasend lang sa'yo, first page, no? Yun pala, sa second page, makikita po ninyo doon, meron siyang co-owners at doon po nakalagay yung mga pangalan ng mga anak nila and declared as minors. Okay. Bakit mahirap makipag-transact kapag meron pong may-ari ay menor de edad, no? Mahirap po dahil kailangan pa po ng desisyon ng korte na pinapayagan po ang magulang na ibenta ang property ng mga menor de edad niyang anak. Okay? Dahil kapag meron pong may-ari ng property na menor de edad, hindi po basta-basta na ibebenta ang property nang walang pahintulot ng korte. Okay? At kapag kumuha sila ng court decision, sila ay nag-apply for that, no? Mahirap po kasi kailangan pa yan ng mga oath of guardianship, may mga bond pa silang kailangan. So yung mga documents na yon, kailangan kumpleto sila, no? Hindi po pwedeng bibilihin mo yung property knowing na may minors, tas mag-execute lang kayo ng deed of absolute sale without knowing na hindi pala siya pumunta ng korte at humingi ng permiso na ibenta ang property, ang share ng property dun sa property ng kanyang mga anak, no? Kasi bakit? Mahihirapan po kayo sa BIR. Dahil sa BIR, hahanapin po lahat ng mga BIR, yung mga pertinent documents, including decision of the court, allowing the surviving parent to sell the share of his or her minors, yung mga minor children niya or child kung isa lang, no, doon sa property na ibebenta, which is kailangan as a co-owner sila. So yun po, no, medyo mahirap pag nag-execute ka ng deed of absolute sale without checking all the documents, pertinent documents dito po, no, mahihirapan kang i-transfer. So, yun po yun. So, minsan, no, nakaka-discourage na magbenta or bumili ng property na may merong menor de edad ang may-ari. Unless otherwise, kumpleto sila ng dokumento at ibibigay na lang sa'yo, so pwede mong bilhin yung property. Meron din po pala, no, kapag halimbawa na pag-usapan na natin, no, yung mga extrajudicial settlement of estate, ganyan, no, papaano naman po kung yun nga po, no, ang situation naman, kasi kanina may menor de edad, namatay yung isa sa spouse, no, paano kung namatay yung isa sa spouse, pero ang mga anak naman po ay mga, sila po ay mga nasa tamang edad na, no? Papaano naman po kung hindi na i-transfer, no? Hindi nagkaroon ng settlement of estate, no? Bago ibenta yung property. Ibig sabihin, binibenta sa yung property, pero yung may-ari doon na mag-asawa, patay na yung isang asawa. Di ba sinabi nga natin, pag bibili ka ng property, kailangan dalawa yung consent nila. Paano pag patay na yung isa, paano na yon? So, ang ginagawa po dyan, so nagkakaroon po ng other form of documents like extrajudicial settlement of estate, no? With waiver of rights, o kaya naman extrajudicial settlement of estate with sale. Yung mga ganun po, no? Mahirap lang po kung halimbawa, binibenta yung property, ang kausap mo lang yung buhay na asawa. Kasi, sometimes, kailangan kausapin mo rin yung mga anak, yung mga heirs, no? Kasi may karapatan na sila dun sa property. Dahil once na namatay yung isang may-ari ng property, yung mga legal heirs niya, automatic, walang last will and testament, meron na silang karapatan. So, pag binenta yung property, dapat kasali sila. So, hindi sila po pwedeng maitsapwera. Unless otherwise, sabi nung nanay, ay, kami po yung nagkakaintindihan at kami po ay lahat pipirma doon sa dokumento para maibenta ang property, walang problema. What if yung nanay lang pala o yung tatay o yung buhay na spouse ang magbebenta ng property pero hindi alam nung mga anak, no? Gusto niya lang ibenta kasi nagkakagulo na, nanghihingi na ng mga share, ganun. Hindi po ito basta-basta
matatransfer, no? Yung iba nandadaya pa, no? Ginagaya yung pirma nung namatay, no? Tapos may ID, no? Tapos magpapanotaryo. Ay, hindi po ganun yun. Pag nagpapanotaryo po, especially pag property, dapat po a-appear pareho sa notary yung buyer and seller. Kung dalawa sila mag-asawa, a-attend sila pareho. Paano a-attend ng isang? Patay na. So, yun po ang mga danger dyan. So, dapat kapag bibili kayo, alam nyo po yung mga sino ang inyong dinidil at ano ba yung mga requirements kung halimbawa single, married, hiwalay na, o kaya naman nakapangalan dun sa minor, o kaya naman namatay na yung spouse, no? May mga legal heirs ba? So, may mga may mga ganun. So, sasabi ng mga listeners natin siguro, ano ba yan, bibili ka na nga first time ng property, ang dami pang kailangan consideration. Yes, why not? Dahil kapag bibitaw po kayo ng pera, hard-earned money nyo po yan, dapat alam po ninyo, mag-exercise tayo ng due diligence at alamin ng mga bagay-bagay. At least, di ba? So, may episode tayo ngayon, Usapang Legal with Attorney Cam, para alam ninyo, guided kayo doon sa pagbili po ng inyong property at syempre, doon po sa investment ninyo. Total, first time nyong bibili ng property. Babalik po ang Usapang Legal with Attorney Cam. Ilan po munang mga paalala, magbibigay pa rin po tayo ng mga tips para sa mga first time buyer na bibili ng property. At alamin pala kung bakit kailangan kumuha ng certified true copy ng title at paano ba ito makukuha. Okay? Kasama pa rin po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po kami. Usapang Legal po kasama si Attorney Cam. Nagbabalik po. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, may kinalaman pa rin po sa mga first-time buyer ng mga property. Ayan, para po sa inyo ang episode na ito dahil syempre importante rin ang inyong investment. Pangalagaan natin at para paano nga ba mapangalagaan ito? Kailangan malaman nyo po, no? Yung mga gagawin ninyo pagbibili po kayo ng bahay at lupa, condominium, at iba pa. Pero bago yan, ito muna. Flash report muna tayo. Flash report. Flash report. Sumiklab po ang isang sunog dyan po sa may residential area sa Pasig City. Itinaas na po sa ikalawang alarma. Alamin po natin ang kabuuang detalye. Nasa ating linya RH27 Noche Kakas Noche. Yes, Attorney Cam, lalo pang lumaki itong apoy dito sa nasusunog na residential area sa Kangkungan Street, Villa Cruces, Barangay Manggahan sa lungsod ng Pasig. Nakataas na sa second alarm ang sunog at patuloy at responde ng mga fire volunteers at maging ang mga tauhan ng Pasig City Bureau of Fire Protection. Abangan na iba pang detalye, RH27 Noche Kakas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Ayan po, no? Again, meron pong sunog dyan sa may isang residential area sa Pasig City. Nasa ikalawang alarma. Flash report. Flash report. Sana naman po ay hindi na to tumaas pa, no, yung alarma at syempre yung mga kababayan natin diyan, we are hoping na walang casualties at mailabas, no, yung mga gamit. Naku, may papasko pa naman sabi nga nila manakawang ka na, wag lang masunugan, ano po, no. Okay, balik po tayo sa ating topic ngayon para sa mga first-time buyer ng property. Alamin po kung bakit kailangan kumuha ng certified true copy ng title. Alam niyo po ba na ang pagkuha po ng certified true copy ng title ay isa sa tinatawag nating due diligence o yung pag tayo po ay bibili ng property, ito yung mga dapat nating gawin, no? I-exercise, maging mapagmasig, mapagmatiyag, no? At alamin po yung mga bagay-bagay bago po ninyo bilhin yung property. Ano po ba yung certified true copy na tinatawag natin, no? Yung certified true copy, tandaan po ninyo na kapag meron pong na-issue na titulo po, no, sa mga owners,
laging dalawa po ang kopya niya, no? Isa sa owner at saka po isa po doon po sa Registry of Deed. Okay? So, yung may nag-message, opo, yung due diligence po, no? Yung angkop na sipag para makita at malaman yung mga bagay-bagay kapag bibili po ng lupa, bahay at lupa o kaya condominium. Yes. Okay. So, pag meron po yung owner, meron po si Registry of Deeds, no? May mga times po na yung owners po, no, hindi niya pinapakita or maaring hindi binibigay sa inyo yung mga tinatawag natin mga annotation or encumbrances, no? Ito po yung mga maaaring ito po ay nasa korte under lease pendants or pending litigation. Ibig sabihin ito pala ay nasa isang kaso, no, maaring ito po ay merong kaso kung saan, no, na-attach or na-levy po yung nasabing property. Pag ganun po, no, kapag natalo po yung buyer at yung owner at mahila yung property, lugi ka, no? So kailangan malaman mo kung meron ba itong mga tinatawag natin na annotation, mga kakabit niya. Mayroon bang mga nakakabit dito sa titulo na to? Kahit na sabihin natin na ang mga buyer po ay kailangan lamang tumingin sa four corners of the title. Kaming mga abogado, sinasabi po namin, the first step is you go to the Land Registration Authority and get the certified true copy. Bakit? Andun po yung mga annotation, no? Kasi kapag may mga ganyan, no, halimbawa, minortgage sa bangko, no? Tapos hindi na pala nakakabayad. Alam nyo, naku, meron na naman ako naalala na ganito, no? Na dati, nung naghahanap kami ng property ng aking mister, meron na nagsasabi sa amin na ito po mortgage, nagsabi naman siya naka-mortgage, pero hiningan ko ng statement of account at saka yung last payment nila, kung sila ba ay nababayad ng tama, yung nag-amortize, yung pala, eto na ang chismis, eto na ang marites, nako, dyan yun sa may Garden Grove. Ayan, tignan ko nga. Ayan, si Russell, yung Russell dyan, kilalang kilala sa Garden Grove, Dasmariñas, Cavite, kung saan, yun nga, hindi pala niya nababayaran yung property. Tapos, humingi sa amin ng, kunyari, down payment for requirements, para daw sa bangko, asikasuhin niya, blah, 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 and everything. So, nabigyan naman kami, hindi man kalakihan, not full down payment, just to yung sa requirements. Tapos nalaman namin, naibenta sa iba. Okay? Pero yung benta niya, sinangla tira. Okay? Kasi kami, parang gusto sana namin, bilhin and then ipa-loan sa bank. Pwede naman yun, di ba? Kapag wala kang pera, hindi mo pa kayang ng one time, big time, pwede mo kunin yung title at saka ipa-annotate mo ipa-mortgage mo, and then contract to sell. Pwede naman yun. Eto na ang mga marites. Kaway-kaway. So, yun nga. So, nagulat na lang kami. Nagsabi yung kakilala namin, ay, meron na nakatira, sinangla tira. So, sabi namin, nagbayad kami for the requirements ko, no? Ganyan-ganyan. So, and then I realized, okay, may problem tong property na to. Kasi, hindi niya mabigay yung mga requirements na hinihingi ko. After 1 month, eto na, mga marites. Kasi sinangla tira niya ng parang 1 million ang value ng property parang nasa 2.5, ganyan, no? Ang nangyari po, ano na po pala yun? Narimata na. Ibig sabihin, hindi na nababayaran na ang amortization sa bank, kaya na-foreclose yung property. At nung foreclose na, ayan, no, nagpunta yung sheriff doon at in-inform yung may-ari, yung nandun na itong property na to ay foreclosed na at for auction na. Kaya galit na galit ang yung nakasangla tira dahil sila ay nautakan ng 1 million pesos, no? Kami po parang nagbigay lamang po ng parang around 10,000 para sa mga documentary purposes. Yun, 1 million pesos. Ngayon, itong Russell, nagtatago na, wag na natin banggitin ang buong pangalan, pero Russell po yung name niya, no, doon sa may Garden Grove. Nagtago na po siya at yun na, hinahanap siya nung taong yun, no, yung nagsanglatira. Yun po yung danger na sinasabi natin na kailangan malaman nyo po yung mga dokumento bago kayo maglabas ng pera. Kasi hindi nyo alam
no, na ito pala, katulad nito yung property na to, wala, na mortgage pala. Tapos hindi nyo chinek, hindi kayo nag-check ng certified true copy na ito pala ay naka-mortgage. Kami kasi, nagsabi naman sa amin na naka-mortgage, so hiningi lang namin statement of account. Yung nagsanglatera, nagbigay lang pero hindi nag-check at hindi yata sinabi na naka-mortgage. That's the danger. So yun po, importante po yun, no? Yun ang kalagahan ng certified true copy. Sa mga nagtatanong, yung pagkuha po ba ng certified true copy, kailangan pa ng SPA mula sa may-ari, sa owner? No, hindi po, no? Kahit sino po pwedeng kumuha ng certified true copy, basta alam niyo lang po yung title number. Okay? No? Usually po kapag halimbawa nagkakabentahan kayo, syempre papakita sa inyo yung titulo. So you have to have a copy of it and then ipunta niyo po sa may LRA and then doon niyo po kunin yung certified true copy kasi doon niyo po makita yung mga annotation. So kahit sino po pwede basta may title number po yan. Kasi ito po ay para po sa publiko yan. So bakit ba naka-open sa publiko? Para malaman po ng buyer or interested dun sa property kung ito bang property na ito ay mamaya baka naman na-cancel na yung title. May ganun po, no? Merong pinakitang Xerox copy ng title, pag-check sa may certified, pagkuha ng certified true copy sa may LRA, canceled na pala, naibenta na sa iba, binibenta pa sa kanya. So that's the importance of getting a certified true copy. At kahit sino po again, pwedeng kumuha nito. You can go to LRA extension, yung mga Land Registration Authority, mga extension nila na mga office, meron sila sa mga malls, no? Para hindi na masyadong mahaba yung pila sa mga LRA branches. So ito yung kagandahan, no? Nag-branch out sila sa mga mall para doon na kumuha yung mga kababayan natin na interesado na bumili ng property at gustong makakuha ng certified true copy. Okay? Importante po yan, no? You check the property, yung premise, at saka you get the certified true copy. Kailangan puntahan po ninyo yung property na bibilhin ninyo, no? Tanong-tanong kayo na ito bang property na to ay binibenta? Ito bang property, sino ba may-ari nito? Baka naman iba yung owner pero iba yung nakatira doon, no? Kasi kung halimbawa meron pong nagrarenta doon, halimbawa, no? Iba ang nandoon, meron silang contract of lease na tinatawag natin. Sa contract of lease po nila, halimbawa usapan nila 1 year. 3 months pa lang sila doon. So meron pa silang 9 months, 8 months. Ay, hirap na hirap sa attorney ka. Ilan ba? Pag 3 months sila doon, so meron silang 9 months. Tama, di ba? 9 months. Okay. Meron pa silang 9 months doon para matapos po yung kontrata. So pag ganun po, no, at once na binenta sa inyo, kasi may karapatan pa rin po ibenta yung nasabing property kahit may tenant. Yun nga lang, kailangan dyan pong galangin ang kanilang contract of lease. Anong ibig sabihin nun? Although binenta sa iyo ang property, okay, yung rights, no, ng mga tenant ay hindi basta-basta mababaliwala at kailangan mong igalang ang kanilang kontrata. So, matitake over mo lang, mapoposes mo lang yung property after the expiration of contract of lease, no? Ibig sabihin, pag natapos yung kontrata nila ng lease, dun mo lang siya makukuha. Okay? So, yun po yun. So, kailangan mo i-double check yung property, no? Yung premise. Kung sino nakatira doon at ano na ba ang ang kalagayan. Baka naman may mga iba binibenta sa picture, ang ganda, no? Kasi sa mga marketplace pag nagche-check ka, "Uy, ang ganda nito. Uy, grabe." Pero pagpunta mo doon, hindi pala ganoon, no? Ibig sabihin yung sinend sa'yo na picture ay matagal na, panahon pa na mga 5 to 8 years ago. Pero pagpunta mo doon, super luma na. Tapos hindi lang yun, marami ng mga problema. Tapos ibibenta sa'yo na as is, where is. So yun. Paano na, no? Yun po yung mga iba pa nating pag-uusapan. Marami pa tayong tips, no? Actually, pag pinag-usapan ng property, marami po tayong mga bibigay na mga advice sa ating mga kababayan. Para po sa inyo to, no? Usapang legal. Mamaya, babatiin natin yung mga nakatutok sa atin. Onting paalala lang po, no? Babalik po ang Usapang Legal kasama po si Attorney Cam. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi.
This time check is brought to you by O, tanggap po muna tayo muli ng isa pang report mula sa ating napakasipag Rumuronda. Kahit ganitong oras, si RH27 Noche Kakas, Our Lady of Peace Hospital sa Parañaque, tumanggap po ng donasyon mula sa Japan Embassy. Ano ba yung kanilang tinanggap na donasyon? Ibalita mo nga yan, Noche Kakas. Noche? Attorney Cam, pinasalamatan ni Sister Eva Pidela Maamo, ang Chairman Emeritus ng Our Lady of Peace Hospital sa Parañaque, ang Japan Embassy sa donasyon nitong dalawang bagong ophthalmic surgical device. Formal na tinanggap ni Sister Eva ang donasyon mula kay Tokiko Nishimura, ang Second Secretary ng Economic Section sa ilalim ng Grant Assistance Grassroots Human Security Program ng Japan Embassy. Ayon kay Sister Eva, malaking bagay ang naturang ophthalmic device para sa eye operation sa mga indigent na pasyente. Itinatag ang foundation ng Our Lady of Peace Hospital noong 2002 bilang multi-specialty na karamihan sa mga medical employee ay tumataguyod sa peace mission sa pangangalaga naman ng kalusugan sa mga mahihirap. Samantala, Attorney Cam, nakataas na sa ikatlong alarma itong sunog sa Kangkungan Street, Villa Cruces, Barangay Manggaan, sa lungsod ng Pasig. Ay, sa 27 na si Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noche? Yes, Attorney Cam. Oo, dapat tayo ay magsabi ng arigato gozaimasu. Tama ba yun? Tama ba yun? Oo, mag-arigato gozaimasu tayo, di ba? Tayo dito sa may Operation Tulong, di ba? Tayo naman ay namimigay naman ng mga wheelchair. Pero welcome din ito kapag meron tayong mga natatanggap na mga ganitong. Oo, mahal yata yan. Magkano ba yung ganyan? May alam ka ba, Noche? Ako ba? Mahal eh. Oo, parang mukhang mahal eh. Oo. Ano yan eh, ginagamit din sa pag-opera ng particular na yung katarata. At alam naman natin, mga Noche. lola natin, ha? Alam naman natin na kapag tayo tumanda, Noche, nangihina lahat ng mga five senses natin, di ba? Unang nangihina sa atin yung mata, nangihina yung pandinig, di ba? Oo, kaya nga yun ang sinasabi ko palagi, Attorney Cam, doon sa mga kabataan na walang respeto sa mga lola at lolo. Na sabi ko nga sa sarili ko tatanda rin kayo. Nauna lang kami. Nauna lang yung mga lolo't lola natin. Maraming salamat. Arigato gozaimasu, Noche Kakas. Thank you. Balik ka sa iyo, Attorney Cam. Maraming salamat, Noche Kakas. Ayan, balikan lang natin yung mga masugid nating mga tagapakinig, tagapanood sa ating programa. Magandang gabi po. Hi, good evening po. Ayan, worldwide. Thank you so much sa mga nanonood sa atin. Kina Alan Evarisco, Maricor Angeles, Janet Cu, Delia Cabrera, gandang gabi po. Evitz Escueta, Silvia Quirino, Eds Maglakas, yung Facebook ni Roy. At nanonood daw po si Ed Flores dyan po sa May Italy. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television Facebook Live. At ganun din po, no? Kina Michael Manalo, Rico Bagisi, Minda Pineda. Ayan, and Tubal Corrales. Shout out din po. Hi, magandang gabi po. Kina syempre sila Eduardo Narvaez, Lloyda Sacramento ng Santa Rosa, Laguna, Susan Hoffman, Jackie Sanchez, Yakuza Baluyo, Nato Nakas from Las Piñas, and Christina Martinez. At ito, may question pala siya, no? Basahin ko lang po. Magandang gabi po, Attorney Cam. Tanong ko lang po, may naiwan pong lupa at bahay ang magulang namin. 4 po kaming magkakapatid. Okay, binenta po ng dalawang kapatid ko na hindi po sinabi sa akin yung lupa. Wala pong title. Ako po ang nagbabayad ng amilyar. May habol po ba kami ng isa kong kapatid? Ayan, ito yung sinasabi natin, no? Kapag nagbebentahan ng lupa, hindi po dapat iniitsipwera yung iyong mga heirs o yung mga tagapagmana, no? Katulad na lamang neto, no? Yung dalawang kapatid ang nagbenta. Yung buyer, dapat po tinanong kung ilan silang magkakapatid, no? Kasi po pwedeng mahabol po yung
yung bentahan. Pero ang pinaka-best resolution dyan, no, yung dalawang kapatid dapat mag-share po ng yung naibenta, yung income doon sa property, doon sa dalawang kapatid. Hindi po pwede yung solohin ninyong dalawa. Ito sakitan, nagkakagalitan ang ating mga magkakapatid, yung ating mga heirs pag lupa ang pinag-uusapan. Ano po, nakakalungkot na paulit-ulit natin na na-experience, no? Na kapag lupa ang pinag-uusapan, magkakaaway ang magkakapamilya, magkakapatid especially. At hindi lang yan, no? Dumadaan pa sa minsan na madugong patayan, which is dapat po hindi. Dapat po yung nag-uusap-usap ang mga magkakapatid, no? Kailangan po pantay-pantay lagi, no? Lalo po kung may mga naiwang property ang inyong mga magulang at wala pong last will and testament, kayong mga magkakapatid, pag-usapan po ninyo. Pag ibebenta ang property, hati-hati po kayo sa profit dun sa bentahan, okay? Ito, may another pa na mga tips po para sa mga gusto pa pong malaman, no, yung tungkol sa ating mga first time buyer. Siguro ipagpapatuloy ko to sa Thursday, no, kung ano pa yung mga dapat ninyong malaman kapag bibili po kayo or mag-i-invest po kayo ng property dito sa Pilipinas, especially mga kababayan natin, OFWs living abroad. At kung meron pa po kayong mga questions, pwede po kayong mag-message sa akin, no, doon sa aking account na TikTok account. Ako po ay active doon. Hanapin nyo naman po Attorney Cam. So may mga videos tayo doon, pwede nyong reviewin, panoorin. Yan, follow nyo na rin po ako para ma-update kayo doon sa mga pinopost natin. Next time, pag-uusapan naman po natin, no, ano ba yung mga dapat nyo i-prepare kapag pupunta na po kayo ng BIR. Okay? At ano po ba yung mga, kasi pag BIR pinag-uusapan, medyo tedious din po dyan, especially kapag meron po tayong isang kliyente, no? Nakatatlong salin. Bago binili niya yung property, 3 salin, imagine, no? Ang nangyayari, binenta, nagkaroon ng deed of sale, pero hindi nilipat yung title. Yung isa binenta ulit, pero hindi nilipat yung title. Eto na, pangatlo na siya. Gusto niya nang ilipat yung title. Yun na ang mahirap dahil pagdating sa BIR, ang taxes na babayaran mo dyan, 3 salin. Yun pa ha, ang danger pag bibili kayo ng property, make sure na ang binagbibentahan po or ang nagbibenta yung owner. Kasi kung halimbawa ang nakabili po niyan ay second owner at meron pang third owner, tas bago kayo, luging-lugi po kayo sa capital gains tax especially pag mahal po ang property. Kasi ibig sabihin, the reason why hindi nila na palipat yan is dahil it's either hindi nila nabayaran yung capital gains tax, no? Kung meron man nabayaran nila, well and good. Ibig sabihin, hindi lang nila na-process yung pag-transfer, pero kung nabayaran ang capital gains tax, kasi hinihanap po natin lagi dyan yung e-car na tinatawag, no? Yung CARS, Certificate Authorizing Registration. Ibig sabihin, minamandato ng BIR or binibigyan kanya ng karapatan at ino-authorize kanya na, sige, pwede mo na tong ilipat sa iyong pangalan kasi bayad na ang mga buwis ng property na ito. Dahil tandaan po ninyo, kapag nagkakaroon po ng pagsasali ng mga property, meron po yung kaampatang mga buwis. Ayan, pag-usapan natin yan sa Thursday, no? Sa pagbabalik ni Attorney Cam. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Ang susunod na programa, after ng Usapang Legal, Usapang Kalusugan naman po. Kasama sina Cheska Bobadilla at si Elaine. Tama ba? Hindi pala si Elaine. Anong pangalan? Tinawanan ako ng technician namin. Anong name niya? Ayun, Elanie. Sino si Elaine? Ayan, lagot ako dito kay Elanie ba? Babalik po ang Usapang Legal with Attorney Cam. Thursday po, ayan, magkakarinigan pa rin po tayo. Same time, same station. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye-bye! Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi.